Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Josh Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador nanuyo ng mga botante sa Bacolod. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na inalam ang sitwasyon ng mga bakwit sa Negros Occidental. Tulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon agad ipinaabot. Libo-libong aplikante nagkatrabaho sa job fair sa Dumaguete. Suspensyon sa pagpapatupad ng cashless toll collection at pagsasaayos ng EDSA busway. Ilan sa mga uunahin ng bagong talagang Transportation Secretary, Vince Dizon. At first 1,000 days ng F1KD grants ng Social Welfare and Development, sinimulan na. Una po sa ating mga balita, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Patunay na riyan ang pangunguna niya sa pagbubukas ng job fair para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Dumaguete City. Narito po ang report. Libo-libong trabaho ang inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Dumaguete City, Negros Oriental. 3,000 trabaho ang alok sa Bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair. Handog ito ng Department of Labor and Employment at 15 kumpanya nakalahok sa job fair. Layo nito makapagbigay ng oportunidad para sa mga nagtapos na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Kailangan pa rin na magkaroon ng trabaho. Kailangan pa rin na kahit na para mas magandahin pa ang kanilang kabuhayan, ay kailangan po makahanap ng magandang trabaho. Ito po ay pinagmamatching po natin, pinagmamatch po natin lahat ng mga aplikante doon sa bagay, doon sa mga trabaho na bagay sa kanila, na bagay sa kanilang kakayahan. Namahagi rin ang Department of Social Welfare and Development ng tigka 3,000 pisong pinansyal na tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang matulungan ang mga Pilipino na haharap sa iba't ibang krisis, sakuna o kalamidad. Maliwanag naman na yung iba sa ating mga kababayan ay hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng tulong. Kaya po kami nandito upang ipagpatuloy ang ibinibigay ng DSWD. Tampok din sa programa ang kadiwa ng Pangulo na nag-aalok ng murang pagkain sa mga mamimili gaya ng Bigas 29. Lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya isa pa yon, isa pang bagay yun upang yung mga ibang naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay kailangan ay mabigyan ng tulong. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., ginawang one-stop shop o pinag-isa ang mga programa ng pamahalaan sa isang lugar para hindi na mahirapan sa pagpunta kung saan-saan at maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Mula PTV, Josh Garcia para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bulkang Kanlaon sa Negros Region. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Harley Valbuena ng PTV Manila. Harley. Joshua, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakaalalay ang national government sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng paghahatid Kanlaon sa Negros Island. Sa situation briefing sa La Carlota City, Negros Occidental ngayong Biyernes, ibinahagi ni Governor Bong Lacson na 4 na munisipalidad at 3 lungsod ang apektado habang nasa 1,756 na pamilya o 5,600 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Ayon naman kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, sakaling itaas ang alert level 4 ng bulkan, 70,000 katao ang kakailanganing ilikas. Kaugnay dito, pinakikilos ng Pangulo ang Task Force Kanlaon
upang mailayo sa peligro o sa 4-kilometer danger zone ng bulkan ang mga residents. Ay hanap din ng Chief Executive ng mapanguhugutan ng pondo para sa pagpapadala ng mga gamit at relief goods at pagtatayo ng mga pasilidad sa evacuation centers, lalo na't posibleng matagalan pa bago makauwi ang mga lumikas. Nagpadala na rin ang Department ng Medical Teams para sa kalusugan ng evacuees. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 5,000 pesos na financial assistance at family food tax sa 1,111 na biktima ng kanlaon sa La Carlota City. Kaliman, matuloy ang pagputok ng kanlon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Asahan ninyo yung suporta. Balbuena ng PTV Manila. Formal nang nanumpa si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Transportation. Ang una niyang aksyon, suspindihin ang pagpapatupad sa cashless toll collection. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kasunod ng kanyang pagkakatalaga bilang Transportation Secretary, agad na ipinasuspinde ni Secretary Vince Dizon ang full cashless payment sa mga expressway. Kasunod ito nang naging anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB na dapat lahat ng sasakyang dumadaan sa expressways ay may Radio Frequency Identification o RFID simula March 15. Dahil kung hindi, ay magmumulta sila ng 1,000 hanggang 2,500 pesos. Paliwanag ni Dizon, dapat munang pag-ibayuhin ang sistema bago ito ipatupad. This was tried already in the past, several years ago. And we probably all remember what happened in Bagintawak and in other choke points on NLEX and SLEX. Nagkabulbul yan. No? Kasi, I guess for whatever reason, hindi na-disseminate ang information. Tinawag din ni Dizon na anti-poor ang panukalang ito dahil hindi naman lahat ay kaya o may panahong magpa-load ng kanilang mga RFID. Makikipag-ugnayan na ang kalihim sa mga toll operator para mapag-usapan ng sistema. Naiintindihan ko yung need to regulate. Naiintindihan ko yun. No? Pero kailangan, the need to regulate should not result in making the lives of people difficult. Ngayong araw ay formal nang nanumpa si Dizon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Direktiba ng Pangulo, pabilisin ang konstruksyon ng mga infrastructure project ng pamahalaan para sa maayos at episyenteng transport system sa bansa at para maibsan ang kalbaryo ng mga commuter sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tututukan din ng kalihim ang mga short-term solution sa ilang transport system. Kabilang na ang gawing mas efficient ang EDSA busway sa pamamagitan ng mabilisang pag-dispatch ng bus para maiwasan ang pagtukod ng trapiko. Dapat din anyang dagdagan ang mga bagon ng MRT, gayon din ang mga sidewalk para sa mga individual na hindi naman kailangang mag-commute papasok sa trabaho o eskwela. Tutugunan din daw ng kalihim ang ilang isyong kinaharap ng ilang big-ticket infrastructure projects, kabilang na ang right-of-way issues. Pero ang right-of-way, ang solusyon niyan hindi lang manggagaling sa Department of Transportation. Ang solusyon ng right-of-way ay manggagaling sa local government units, sa ating mga mayor, sa ating mga governor. Manggagaling yan sa ating private sector kasi marami sa mga lupang kailangang gamitin ay nasa kamay ng pribadong sektor. And we have to work together. No? At manggagaling yan sa mga iba't ibang ahensya ng national government. Sa usapin naman ng PUV modernization, sinabi ni Dizon na sang-ayon siya rito. Pero kailangan pa niyang pag-aralan itong mabuti at kunin ang panig ng mga transport worker. Brainer yan. No? Pero siguro kailangan pag-aralan ng mabuti. No? Aaminin ko, hindi ko pa masyadong kabisado ang mga issues. Pero sa nababasa ko sa mga na-report nyo in the past, ang kailangan talagang kausapin natin dito ay yung mga transport workers, yung ating mga operator, yung ating mga driver. Kasi at the end of the day, kung ano ang dagdag na gastos, sila ang kailangan mag-bear nun, sila ang sasalo nun eh. No? At kailangan kausapin natin sila ng mabuti. No? At yung tingin ko ang kailangan natin gawin. Yung masinsinang usapan. No? Tingin ko naman, naniniwala naman po ako na ang ating mga jeepney operators, jeepney drivers, hindi nila hahadlangan ang pag-unlad. Hindi nila hahadlangan ang modernisasyon. Pero, tingin ko, meron din silang mga lehitimong concerns.
na kailangan pakinggan ng gobyerno. Hihingin din daw ng kalihim sa LTO ang mas mabilis na proseso ng mga plaka. Dahil sa makabagong teknolohiya, wala na anya dapat dahilan para madelay ang pagre-release ng mga ito. Asahan na rin anya ang pagpasok ng mga bagong opisyal ng DOTR dahil giit ng kalihim, walang oras ang dapat masayang. Kaya mas mainam na ang mga magiging opisyal ng DOTR ay alam na ang sistema para mas maging mabilis ang trabaho ng ahensya. Gayunman, may mga incumbent na DOTR official naman daw ang mananatili sa loob ng ahensya. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Umarangkada na ang First 1,000 Days of Life o F1KD ng Department of Social Welfare and Development na magbibigay ng cash grant sa mga nanay na buntis at may anak na hanggang 2 years old na miyembro ng 4Ps. Yan ang Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. Pera ang problema ni Jovelyn tuwing nagbubuntis hanggang mga anak dahil hindi sapat ang kinikita ng asawa niyang driver. Pangangailangan po namin sa gastusin sa bahay, araw-araw, baon po ng mga anak ko. Wala rin siyang pera para maipa-check up ang bunsong anak. Sa akin po ito nagdedede, kaso nga lang, kulang po yung ano ko gatas po sa pagdedede. Kulang na kulang sa kanya. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, hindi umano natutugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga bata kaya na ang bawat bata ng 4-piece household ay mabibigyan ng pagkakataon na lumaki na naaabot ang kanilang buong potensyal. Ang DSWD ay naniniwala na ang pamumuhunan sa kinabukasan ng mga kabataan ay pamumuhunan sa hinaharap ng ating bansa. Makatatanggap ng tig 350 pesos ang nanay na buntis at mga batang 0 hanggang 2 years old na nasa ilalim ng 4-piece program. Pwedeng gamitin sa pagpapacheck up ng isang buntis at kanyang anak at pagpapabakuna sa anak sa mga DOH accredited na mga health centers. Halimbawa, yung buntis, magpapa-prenatal or postnatal kasi kailangan siyang pumunta sa health centers para ma-monitor or ma-track yung kanyang pagbubuntis. At saka halimbawa kung nanganak na po, kailangan din niyang dalhin ang bata for immunization. Pero babala ng ahensya, posibleng matanggal sa listahan ang mga benepisyaryo ng mga nanay na lalabag sa panuntunan ng F1KD grant. Mayroon kami mga municipal links. Yung mga case managers ang tawag na talagang tinututukan, binibisita sa bahay. Tinitingnan kung siya ba talaga ay nagpupumpay sa mga conditions. Ayon sa DSWD, bago ang F1KD grant, dati nang nakakatanggap ang mga 4-piece families ng health cash grants na nagkakahalaga ng 750 pesos. Batay sa tala ng DSWD, higit 68,000 na mga buntis at mga nanay na may anak na 0 hanggang 2 years old na mga bata na nasa ilalim ng 4-piece program sa buong bansa. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa. Pwede nang irehistro para sa National ID ang mga Pilipinong edad 1 taong gulang pababa. Batay sa anunsyo ng PSA, ikakabit sa ID number ng magulang ang National ID number na kanilang anak. Kaya't kailangang rehistrado muna ang mga magulang. Maaari ring sabay na magparehistro ang magulang at ang kanilang anak. Samantala, narito naman ang mga requirements na kailangan para sa registration. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa official channels ng National ID System. Hindi patitinag ang pamahalaan sa patuloy na panggigipit ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kasunod ito ng insidenteng delikadong paglapit ng PLA Navy plane ng China sa aircraft ng BFAR. Tinawag naman ng National Maritime Council na unprofessional at reckless flight maneuvers ang hakbang na yan ng China, kung saan nalagay sa delikadong sitwasyon ng aircraft ng BFAR. Sa programa Mike Abby Live, muling binigyan diin ni NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez ang paghahain ng bansa ng strong diplomatic protest laban sa China para idokumento ang iligal na aktibidad dito at ipakitang hindi ito pinahihintulutan sa Pilipinas. Samantala, pinalalakas din ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo, hindi lang sa dagat, maging sa himpapawid. Nakapagtala ang Department of Health ng pagbaba sa bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa. Samantala, programang Puro Kalusugan ng DOH dinagsa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila.
Bumaba ng 5% ang bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa sa loob ng nakaraang 4 na linggo. Sa datos ng Department of Health, mula 15,904 dengue cases, bumaba ito sa 15,134 dengue cases nitong January 19 hanggang February 15. Sa datos ng DOH, ang pagbaba ng bilang ay maaaring dulot ng mas pinaigting na kampanya laban sa dengue. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mahigpit na bantayan at agarang tugunan ang pagkalat ng sakit. Puspusan ang mga clean-up drive upang sirain ang mga pinamumugaran ng lamok, kasabay ng misting at fogging sa mga lugar na may mataas sa kaso ng dengue. Upang mapabilis ang pagtukoy at paggamot sa mga may sintomas, naglalang DOH ng libu-libong dengue IgG, IgM at dengue RDT testing kits sa mga ospital at health center. Lahat ng pampublikong paggamutan ay natasang muling buksan ang kanilang dengue fast lanes upang matiyak ang garang aksyon sa mga pasyente. Pinakaapektado ng dengue ang mga bata na may edad 5 hanggang 14 na taon. Samantala, dinagsa ang Purok Kalusugan, isang programang hatid ng DOH na nagbibigay ng libreng health screening at iba pang serbisyong medikal. Isa sa mga maagang pumila rito si Aling Linda upang masuri ang kanyang kalusugan dahil sa sakit sa puso. Siyempre, wala kaming pera, mahirap lang kami. Malayo kami sa ospital, sa doktor. Kaya nung nalaman namin ang pangkalusugan, una namin agad tinanong na may doktor ba? Nung sinabi nila meron, tinawag ko lahat ang senior citizen. Hindi lang libreng check-up ang natanggap ni Aling Linda. Ikinatuwa rin niya ang 200 pesos voucher mula sa kadiwa ng Pangulo kung saan nakatanggap sila ng mga sariwang prutas at gulay. Layunin ng Purok Kalusugan ay sulong kalusugan sa puso, pag-iwas sa kanser, pagpapalaganap ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng accessible na serbisyong pangkalusugan. Ito ay bilang pagdiriwang ng Philippine Heart Month at National Cancer Awareness Month. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Naapektuhan ang ilang mga residente ng baha bunsod ng shear line sa Caraga Region. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Jennifer Peña ng PIA Caraga. Ilang residente na mula sa iba't ibang barangay sa probinsya ng Agusan del Sur ang nagsilikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha na dulot ng shear line sa Caraga Region. Nakaalerto rin ang mga pamilyang naninirahan malapit sa riverbanks at flood-prone areas at nakaabang sa abiso ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa kani-kanilang barangay. Ngayon nagyurik ang balakan ng tubig kay ang kuwanaan magmunta kay mga ulan, siyempre kinanglang yun na ang upan mga tao aminaw sila sa barangay at mga opisyales sa munisipyo. May naitala ring landslide o pagguho ng lupa sa sitio San Miguel del Monte sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur at agad ang lokal na pamahalaan para sa clearing operation. Kaninang hapon ay nagpalabas rin ng memorandum order ang LGU Rosario na nagsususpinde ng trabaho sa nasabing bayan sa lahat ng opisina, lokal man o nasyonal. Nagpaalala rin ang Caraga RDRRMC laban sa kumakalat na fake news online hinggil sa pagsuspinde ng klase sa ibang parte ng Caraga Region na hindi gaanong naapektuhan ng shear line. Mas mabuti nilang mag-monitor ng update sa mga opisyal na social media platforms ng mga local government units. Mula sa Philippine Information Agency Caraga, Jennifer Peña Gaetano para sa Balitang Pambansa. Nanawagan Nanawagan si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon kay Senate President Chis Escudero na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Secretary Gadon na tama ang ginawang hakbang ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na sulatan si Escudero para masimulan na ang impeachment trial. Anya, maaari naman magpatawag ng special session ng Senado para masimulan na ang paglilitis ng mga senador o senator judges sa pangalawang Pangulo. Dagdag pa nito, walang probisyon sa saligang batas na nagbabawal na magsagawa ng impeachment trial habang naka-session break ang Senado. Inaasahan naman na magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na magbalik sesyon ang Senado sa Hunyo. Ito ay Senate President Chis Escudero na magtawag na ng special session. Hindi lamang ako ang nananawagan niya. Nandyan si Senator Coco Pimentel. Nandyan din si Senator Risa Hontiveros. At marami ng mga kababayan natin ang nananawagan. Hindi naman ito bawal. Hindi ito pinagbabawal sa aking konstitusyon na magtawag sila ng special session.
Tinaguri ang Mega Scam Hub. Sinalakay ng mga otoridad. Hindi lang isa, pero 3 magkakaibang scam hub ang kanilang nadiskubre. Ang detalye sa balitang pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Natapos na ang 2 taong operasyon ng isang Pogo Hub sa Parañaque City. Ito'y matapos salakayin ng pinagsanib puwersa ng PAOK, PNP, CIDG, DOJ at Bureau of Immigration. Ang Pogo Hub ay isa rin palang mega scam hub. So meron tayong natanggap ng mga impormasyon itong nationals. Mahigit sa 300 Pinoy at mahigit sa 150 foreign nationals ang nahuli. Chinese, Vietnamese, Indonesians at Malaysians ang mga dayuhan. Naaktuhan din ng mga otoridad ang isa sa mga leader ng nasabing mega scam hub. Are you aware that this is illegal? How long have you been here in the Philippines, sir? Makikita sa isang malaking kwartong ito dito sa Parañaque ang sandamakmak na cellphones na kagaya nito na ginagamit nila sa panluloko. Nagkalat din ang sandamakmak na SIM cards na may mga Chinese language pa. Ang mga Pinoy na nahuli, iginiit na hindi sila nanggogoyo. Never po kami. Actually po, company pa po ang talo pag magaling magsugal yung player. Habang isinasagawa ang operasyon, naabutan pa ng PTV News sa labas ng gusali ang mga asawang Pinay ng ilan sa mga Chinese nationals na nahuli. No choice din kami kasi wala din kaming pera, tsaka wala din akong trabaho na maayos, ganyan. Siya lang bumubuhay sa akin. Kaya tawag doon kahit na ganyan yung work niya, wala din akong magawa. Ito na ang pinakamalaking operasyon ng PAOK matapos may deklara ang Pogo ban sa bansa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinagtataka pa ng mga otoridad kung bakit lumusot ang kanilang business permit mula sa Parañaque LGU. Isa sa ilalim sa inquest ng mga nahuling individual at pauwi na ang mga foreign nationals sa kanilang mga bansa. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naglunsad ang Valenzuela ng citywide CPR training ngayong Hearts Month. Ang detalye sa balitang pambansa ni Lester Naguna ng PIA-NCR. Pinangunahan ng Valenzuela City Government na citywide na hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR training sa isang mall sa lungsod na naglalayong bigyan ng pangunahing kaalaman ang mga kalahok sa pagsagip at pagbigay ng paunang lunas. Ang importance nito, kung natatandaan nyo yung Samboy Lim Law, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa CPR, ay may mga buhay na nasasayang at ganun din yung Department of Health na objective na bawat tahanan magkaroon ng isa man lang na sanay mag-CPR. Sa nasabing pagsasanay umabot sa 1,200 estudyante at mga residente ang nakilahok. Ito ay mahalaga kasi nga sa simpleng kaalaman na ito, pwede tayong makapagligtas ng buhay ng mga mahal natin ng mga kapamilya natin. Kasi once na na-witness po natin ang isang cardiac arrest, makakapag-start na po sila ng CPR and mabridge po nila yung gap ng ating first responder na madala sa ospital yung ating pasyente. Hindi lang po pang matanda, pati na rin po sa pambata. Kumbaga, ito po yung unang hakbang po para mapagligtas po tayo. Every household should have one trainer para maiwasan natin yung heart attack na hindi na-revive. Ayon sa Department of Health, ang CPR ay isang life-saving technique na ginagamit kapag huminto ang puso o paghinga ng isang tao. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, John Lester Naguna, Balitang Pambansa. Hinihimok ng pamahalaan para sa patuloy na pagsuporta sa autism community at mga individual na may special needs. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Divina de la Torres. Kawalan ng eye contact, may repetitive movement at metikuloso sa mga bagay. Ang ilan sa sinyales ng pagkakaroon ng autism spectrum na nagiging dahilan para sa limitado nilang pakikisalamuha sa tao. Ayon sa isang eksperto, sa murang edad pa lang, ay maaari nang madiagnose ang isang bata kung mayroon itong autism o special needs na lubhang nakakaapekto sa kanilang pakikitungo at pakikipag-usap sa kapwa na kinikitaan rin ng hyperactivity movement kumpara sa mga normal na bata. Parents need to know that there is a brain issue or brain development issue na nangyayari sa mga anak nila. They don't look at things, they don't understand things
the way we normally do. Merong mga impairments in their brain that doesn't make them parang imitate other people right away. Mayroon ring tinatawag na mga gifted o mga batang may higit na talento at intellectual capacity na higit na kaya makisalamuha sa ibang tao na itinuturing namang normal. Ngunit kailangan pa rin ng maigting na gabay ng mga magulang. Kasabay ng pagsusulong ng Autism Awareness, isang Applied Behavior Analysis Seminar o ABA, sa akbangan na ginagawa ng Autism Advocate upang higit na maintindihan ang kondisyon ng mga ito sa pamamagitan ng ABA therapy. I hope the participants will learn more about autism and what they can do to help reduce problem behaviors and develop good ones para ma-integrate natin into society ang mga batang may autism. Naniniwala din si Marco na kinakailangan ng higit pang pangunawa sa autism children bilang bahagi ng lipunan kasabay ng paghimok nito sa pamahalaan sa patuloy na suporta sa sektor ng autism community sa bansa kasabay ng paglalatag ng mga programa para sa kanila. Mula sa IBC News, Divina De La Torre para sa Balitang Pambansa. Nagsani puwersa ang Philippine Coast Guard, Philippine Information Agency at National Youth Commission para palawakin pa ang kaalaman ng kabataan sa issue ng West Philippine Sea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jenny Red ng Philippine Information Agency. Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya naman layo ng bagong kasunduan na pinirmahan ng Philippine Coast Guard, Philippine Information Agency at National Youth Commission na mas palawakin ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa mga issue ng West Philippine Sea. Mula sa nasabing kasunduan o Memorandum of Understanding na pinirmahan ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, PIA Director General Catherine De Castro at NYC Chairperson Joseph Ortega ay maglulunsad ng mga hakbangin upang magpalabas ng tamang kaalaman at maprotektahan ng kabataan laban sa maling impormasyon. Pakay natin na hindi po basta-basta madadala ang ating mga kabataan tungkol po sa mga naglalabasang maling impormasyon pagdating po sa West Philippine Sea. As the government's communications arm, PIA is committed to informing, engaging, and uniting Filipinos. Para naman kay NYC Chairperson Joseph Ortega, mahalaga ang kasunduan na ito. Sa communities, kasi po ang problema na yun, pag kinausap niyo po ang mga tao sa Eastern communities, hindi po nila maintindihan yung problema na nangyari sa West Philippine Sea. Ako po taga-Nagchat po ako, I'm from the West Philippine Sea. I trained with the Coast Guard, I did local service with them. And I believe that one of the things that we can work out from this partnership is sana matrate natin yung mga kabataan natin, mga basic life support, water safety rescue, para at least they have a sense of ownership dun sa mga beachfront or pabahay. Para naman kay Princess Awal Maringit, isang estudyante mula Ramon Avancenia High School, importanteng mas maintindihan ng mga kabataan ang mga issue na ito para magkaroon ng mas magandang diskurso tungkol sa West Philippine Sea. Kailangan natin siyang malaman kasi syempre bilang kabataan, meron ka ring boses, meron ka ring kakayahan para malaman at magpaalam sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa issue sa West Philippine Sea. At saka kapag may alam yung mga tao about doon, syempre hindi sila mananahimik, hindi sila magpapatibag. At saka sasabihin nila yung saloobin nila o kuro-kuro about dito sa issue na yon. Isa rin itong hakbang para sa pagtitiyak ng kinabukasan ng bansa kung saan meron tayong mga kabataan na may mas malalim at malawak na pag-unawa sa mga issue ng karagatang kanluran ng Pilipinas, soberanya at kalayaan. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jenny Red, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.